Masaganang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, lalo't higit po sa mga kababayan nating magsasaka at mangista na gising na po ngayong umaga maagang nagbabanat ng kanilang mga buto. Magandang umaga po. Ako si Diane Querer. Good morning po, magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Kasabay po ng inyong mainit na kape, mainit na impormasyon natin namin sa inyo ngayong umaga. Good morning, ako po si Alan Alyanige. Yan po, siyempre, dito lang yan sa Biyahing Bukid. Ni Manny Piñol. Good morning, Sir Alan. Good morning. Sir, hindi naman natin may tatanggi na malaking problema na rin natin ng climate change. Sa alamin natin paano ba ito nagiging sakit rin ng ulo ng mga magsasaka at mangingisda. Pag sinabing climate change, ano nga ba talaga yung mga sakop niya, di ba? Kasi merong mga data nilalabas halimbawa, di ba? Ang pag-asa, mas marami tayong El Nino na naranasan nitong nagdagang mga taon, magmula noong 1998. Kapansin-pansin din na merong mga pagbuhos ng ulan na sobrang lalakas. Ayan. Alamin natin ngayon kung paano pa tinutulungan rin ng Department of Agriculture ang mga kababayan nating farmers and fisher folks para labanan po ang epekto ng climate change. Tutok lang po kayo. Upang mapadali ang pagkuha ng pautang ng mga kababayan nating magsasaka at mangisda, inilunsad ng Kagawaran ng Agrikultura ang programang Production Loan Easy Access o PLEA sa bayan ng Malimono sa lalawigan ng Surigao del Norte. Layunin ng PLEA na mapalago ang produksyon sa agrikultura at mabawasan ang pagdepende ng mga magsasaka sa mga ayuda ng gobyerno. Ang mas madaling paraan ng pangungutang ay isinasagawa upang agarang matugunan ng mga nasa sektor ng agrikultura ang mga pangangailangan sa kanilang produksyon. Sa ilalim ng programa, maaring makautang ang mga magsasaka at mangingisda ng 50,000 piso na may 6% na flexible payment terms na maaring gamitin sa iba't ibang agri-fishery commodities. Ang mga kagamitan o kabuhayang nasa ilalim ng PLEA ay sakop din ng insurance program ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Tanging mga magsasaka at mangingisda na nakarehistro sa Juan Magsasaka at Mangingisda National Database System ang maaring makapag-apply sa programa. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, napili ang bayan ng Malimono bilang halimbawa ng munisipalidad na madaling matutulungan ng pamahalaan para maiangat ang lokal na agrikultura sa pamamagitan ng PLEA. Nais din ng kalihim na idagdag ang PhilHealth benefits sa mga rehistrado sa ilalim ng Juan Magsasaka at Pangingisda Database System. Magiging bahagi ng programang PLEA ang mga munisipalidad ng Coronadal sa South Cotabato, Bongabon sa Nueva Ecija, Wao sa Lanao del Sur, Pitogo sa Bohol at mga bayan ng Banisilan, Midsayat at Mlang sa lalawigan ng Cotabato. Kasama din sa programa mga lalawigan ng Isabela at Kalinga at ang mangingisda sa Laguna de Bay. Samantala, kasabay ding pinangunahan ni Secretary Piñol sa bayan pa rin ng Malimono ang groundbreaking ceremony ng 20 million peso Community Fish Landing Project. Ang nasabing infrastruktura na magtataglay ng cold storage, ice plant at processing area ay magsisilbing sentro ng kalakalan sa komunidad at training center sa pangingisda. Ang pagbisita ni Secretary Piñol sa lalawigan ng Surigao del Sur ay nakapagdala ng kabuang 6.5 million pesos na tulong pang-agrikultural. Sir Alan, sa pag-aaral ng NASA sa Estados Unidos, simula 1884 ay tumaas po ng 0.99 degrees Celsius ang temperatura ng bansa at ito po ay malaking epekto sa pagbabago ng klima sa mundo, kabilang na po ang bansang Pilipinas. At sa tala naman ng ating pag-asa, yung Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, magmula ho noong taong 1998, mas dumalas ho ang pagkakaroon ng tinatawag natin na El Nino phenomenon. At kasabay niyan, pag bumubuhos ho ang ulan ay mas matindi, mas malakas, at maging ang mga dumarating na bagyo sa ating bansa, mas malalakas na. Naku, bukod po sa pagkasira, ito po ay nakaka-apekto rin ng higit sa produksyon ng pagkain at sa kabuang sektor ng agrikultura. At syempre, dahil dyan, nakakailangan po ng isang tinatawag na long-term plan para po mapagandaan lalo tigit ng ating mga magsasaka ang epekto nitong tinatawag natin na climate change. At kaugnay niyan, bisita natin this morning ang direktor po ng Climate Change Office ng Department of Agriculture, si Director Alice Ilaga. Madam Director, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Director Alice, para lang po bigyan natin ng konteksto, paano po ba nakaka-apekto ang climate change sa ating mga magsasaka at mangingisda?
Alam mo, ang tinatayang sabing pagtaas ng temperatura ay malaking epekto sa sa rice lang. 1 degree increase in night temperature can reduce the yield by 10%. Oo. Ang mais din, very sensitive sa pagtaas ng temperatura. Ang mga vegetables, kahit na ang mga hayop, yung mga manok, they decrease their feed conversion if there is an increase in temperature. Ganon din ang mga fishing grounds natin. Nasisira ang mga coral reefs, konti ang babahayan ng mga isda, kaya bumaba ang productivity natin. Kaya importante, Director, no, na meron tayong sapat na mga programa na para sa mga ating mga kapatid sa agrikultura. Kung paano nila paghahanda ng mga ito? Ano po ang mga programs po natin? Oo. So, meron tayong programang AMIA. Magandang pangalan ito ng babae, katulad ni Dian, di ba? Ito rin ay popular na soap opera. Pero pagdating sa agriculture, ito ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture. Tamang paghahanda ng ating magsasaka at mangingisda laban sa pagbabago ng klima at ng panahon. Ayun. Meron dalawang salita doon which caught my attention. Adaptation at saka mitigation. Yun. Yung adaptation, paano ba natin i-adjust yung ating mga pamamaraan, ang ating pagsasaka, paghuhuli, o kung ano man para ma-address natin yung mga pagtataas ng temperature, pag sobrang daming tubig, di ba? Pag sinabi naman natin mitigation, yan yung pagbababa ng greenhouse gas emission. Epekto. Oo. So, yung greenhouse gas yan kasi ang nagpapainit sa mundo, kaya tayo ngayon ay mas mainit kaysa noong unang panahon. Ma'am, yung mga nilalaman nitong AMIA, paano natin ito na ipararating sa mga magsasaka at mangingisda? And what are the ways na maaari nilang gawin para talagang maging ready sila in case na may mga matitinding typhoons or El Nino man na dumating sa ating bansa? Ang ginawa kasi ng climate change, hindi na natin ngayon matansya ang panahon. Dati alam natin kung kailan ang rainy season, kailan ang dry season, kailan ang pagpatak ng unang ulan. Kasi yung pagpatak ng unang ulan, yan ang inaabangan ng ating magsasaka kung kailan sila magtatanim. Ngayon hindi mo na alam, di ba? Dati pag summer, punta tayo ng beach. Ngayon summer, umuulan. So nakakainis. So, meron namang pamamaraan, meron science na sinasabi, the science of climate information, na dapat yan ang unang ibibigay natin sa lahat ng magsasaka at mangingisda. Pero itong information na ito, kailangan localize siya. Kasi yung ginagawa nating adjustment, pagbabago, nangyayari sa local na level. So, ang sinasabi namin, bawat munisipyo dapat may local climate information service. Ayun. Oo. At meron ng inisyatiba ang mga civil CSOs katulad ng Rice Watch Action Network sa pakikipagtulungan sa pag-asa. Ang mga magsasaka natin, nag-observe na sila ng weather. Tapos ibinabato yung impormasyon sa pag-asa, pinoprocess ng pag-asa, tapos ibinabalik sa komunidad. Ano na ang patak doon? It is a farm advisory. Climate information that transform into farm advisory. Ano yon? Ano dapat ang itanim mo? Kailan ka magtatanim? Ano yung mga cultural management practices na gagamitin mo para maging matalino ka at kaya mong labanan si climate change. Kasi yung bawat lokalidad, Director, di ba, unique yan eh. Unique ang characteristics nila. Halimbawa, bulubundukin, patag, malapit sa ilog, tabing dagat, at maaring yung panahon doon sa kanila mismo ay iba. Kung ikukumpara doon sa mismong katabing bayan, kaya yung binabanggit nyo kanina, mahalaga na umabot sa lokal na level ganitong mga impormasyon. So, paano po? We understand that the DA has put into place various projects para po mabilis na makakarating sa mga magsasaka natin, sa mga specific na lugar, yung mga mahalagang impormasyon na yan. Oo. Meron tayong sinasabi natin na National Color Coded Agricultural Guide Map. So, ano ba itong mapang ito?
nasabi na ng ating boss, Manny Piñol, na ito ay inaalis na yung paghuhula sa agrikultura. Kundi alam mo na kung ano yung pinakamagandang itanim sa isang lugar. So may mga 20 commodities na pinag-aralan base sa characteristics ng lupa, ng elevation, ng soil type, ng rainfall, ng temperature. Nakita natin na mayroon palang mga lugar na naturally suitable sa rice, sa corn, sa coffee, cacao, sugarcane, oil palm, vegetables, at iba pa, 20 economically important crops ang pinag-aralan natin. Pero hindi lang yun eh. Mas marami pang laman ng ating color-coded map. Opo. Nilagay natin ang projections sa 2050. At sinabi natin, ano ang epekto nito pagdating sa mga iba't ibang klaseng hazard. Flooding, drought, extreme wind, sea level rise. 8 yan eh. So, pinatong natin yun at nakita natin sa buong Pilipinas kung ano ang kinakaharap ng bawat barangay. Hanggang barangay level so, ito. Buong Pilipinas, bawat barangay. Alam mo kung ano yung suitable na itatanim mo, pero alam mo rin kung ano yung mga nakaambang dilubyo para tama ang pamimili ng sinasabi nating adaptation measure. Dapat yung mga kababayan nating magsasakay, take advantage na natin itong National Color-Coded Agriculture Guide Map. Very interesting ho ang ating talakayan ngayong umaga. At syempre, bibitinin muna natin sandali ang ating pong talakayan. Babalik kami maya-maya dito pa rin sa Biyaheng Bukid. Ni Manny Piñol. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Ang pamilya ko, mahirap masatisfy sa pagkain. Kaya ang solusyon ko, all-around kasaba. Pampalusog sa health conscious, ulam para sa mapili, dessert para sa lahat. Sarap pa. Kasagana sa sustansya. Napatunayan pampababa ng kolesterol at pangalis na stress. Ang laban din sa rayuma, fever, headache, at marami pang iba. All-around kasaba. Kasagana sa sustansya. Kasarap-sarap pa! Kasama pa rin po natin Director Alice Ilaga mula po sa Climate Change Office ng Department of Agriculture. Ayan, okay. Madam Director, kanina ho, nung bago tayo nag-break, pinag-uusapan na natin itong color-coded map ninyo at binabanggit natin na dito sa mapang ito, talagang punong-puno ng impormasyon tungkol sa isang lokalidad na gagabay dun sa ating mga magsasaka. Okay, now given this information sa kanila at mga suhestyon, o halimbawa dahil ganito ang kondisyon ng lupa sa inyong lugar, hindi suitable na magtanim ng ganitong produkto na inyo nang nakagawian. Ang bagay na produkto na itanim nyo rito, base sa mga pag-aaral, ay ito na. Eh ngayon, halimbawa, something new dun sa grupo ng mga magsasaka yung ganon. Parang hindi namin kabisado magtanim ng ganyang produkto. Pero base doon sa color-coded map, yun pala ang best na suited doon sa lugar na yon. Paano po nagiging pagtanggap ng mga grupo ng mga magsasaka natin kung may mga ganong mga intervention na kinakailangan gawin?
Oh, syempre, ang final decision nasa farmer, di ba? Opo. Wala namang magagawa ang gobyerno kahit sabihin niya na, oh, pangit dyan ang coconut. O kaya may mga coconut doon. Anong gagawin nila? Puputulin mo. Hindi rin, di ba? So, yung mga hindi permanent crops, may magagawa pa tayo Yes, dyan, di opo. ba? Kasi magandang sasabihin ng gobyerno, oh, lahat ng magtatanim ng, magbigay ka ng favorite crop mo, sir. Sugarcane. Oh, sugarcane, yeah. Oh, Lahat sugarcane. magtatanim ng sugarcane dito sa mga suitable areas, magkakaroon ng financing, magkakaroon ng coverage ng insurance, mayroong assured market, may suporta ang gobyerno. So, ganun po yung strategy naman para ma-encourage natin yung pagbabago. Di ba? May mga May mga incentive. insentibo. Alam mo yung color-coded map, isa lang yan sa mga interventions na ginagawa ng AMIA natin. Kasi tinignan din namin kung ano yung mga sensitive crops doon sa 10 probinsya pa lang naman. 10 provinces in 10 regions. Tinignan namin ano yung mga sensitive crops. Kasi ito ang tawag dito, exposure. Ang susunod naman, gaano ka-sensitive ang mga pananim doon. At ang pangatlo, ano yung kakayanan ng community to adapt? So, maraming factors yan. Pinag-aralan po namin yan. So, magkakaroon ka ng sinasabi nating vulnerability ng isang lugar, which is a combination of your exposure, your sensitivity, at saka adaptive capacity. What we want to do is to target those areas with very high vulnerability kasi ito yung mga poorest. Okay. Limited capacity to cope. So, kung gusto nating mag-invest, where our money, where government's resources will make an impact, eto yung mga areas na to. Siguro gusto ko rin i-share sa inyo na Opo. meron po kami mga AMIA villages. Oo, na itinatayo dito initially in 10 provinces. Ano ba ito yung mga AMIA villages? Ito yung mga praktisan Aha. where we will introduce innovations. Mismo yung mga organized communities ang mag-i-innovate, mamimili sila ano ba yung variety ng rice na pwede dito sa ating lugar given the new climate information. Ano ba? Rice ba yan? O baka corn na lang? O root crops? O combination of crops, livestock? O fish na lang siguro? So sila mismo ang nag-e-eksperimento at namimili ng ano ang angkop sa kanilang lugar. Pag nalaman na nila kung ano itong mga angkop na ito, papasok na ngayon ang suporta ng gobyerno. Pagka yumabong na, lumaki na, umunlad na ng gusto, magiging mga learning centers din ng mga karatig lugar nila. Oo, di po ba? tama po yun. Yun po yung strategy natin. Yan ay pwedeng lugar ng pag-aaral. At kung ano yung maganda dun sa lugar, yun ang kokopyahin. Kaya nga, sinasabi natin sa susunod na panahon, meron na kayong kokopyahan. Yung mga AMIA villages, ma'am, nationwide meron kayo nito? Sa iba't Right ibang now, nasa 1 province in each region. For the rest of the year, we will target another 7 provinces para kumpleto yung region natin. Tapos sa isang taon, gusto naman natin mas maraming munisipyo sa isang probinsya, mas maraming probinsya sa isang rehiyon ang magkakaroon ng ganitong mga villages. So lahat pala ng kailangan nating serbisyo para maging climate change resilient ay pinoprovide na ng Department of Agriculture. Ma'am, imbitahan niyo po ang ating mga manonood ngayon na kung i-avail po ang mga serbisyong ito at makikooperate din po sa inyong ahensya para po kapag dumating man ang mga kalamidad na hindi natin inaasahan ay maging handa po tayo. Oo. So, sana ay maging AMIA village din kayo. Kasi pangarap namin, bawat komunidad ay maging parte ng AMIA. Isang bagong pagtingin, bagong pamaraan, so bagong paghahanda laban sa hamon ng pagbabago ng klima at ng panahon. Okay. Salamat po ng marami, Director, for joining us this morning. Napakaganda ng ating naging talakayan po. Maraming salamat din po sa Thank you. pag-imbita niyo sa akin. Once Yan po. again, Director Alice Ilaga. Okay, mga kaibigan, sa puntong ito, mga success stories ng ating mga magsasaka. Dito po sa
Agree sa Agri. Sa Barangay Gabihan, San Ildefonso sa Bulacan, matatagpuan ang 8 hektaryang bukirin na natatamnan ng sari-saring gulay tulad ng patola, sitaw, sili, ampalaya, okra at iba pa. Dito rin matatagpuan ang isang maliit na fish pond na pinanggagalingan ng tilapia at iba pang isda. Higit sa lahat, ito ang nagsisilbing tahanan ng daan-daang puno ng papaya na ang katangi-tanging magsasaka na kilala bilang Papaya King. Lumaki sa hirap si Edwin mag-isa. 9 na taon pa lamang siya na mapilitang magbanat ng buto at magtrabaho para sa kanyang ina at 2 kapatid. Noong araw, bata pa ako po nandadamuhan lang, nagpapaupal ako sa mga tiga rito. Mga nandadamuhan, namimitasan, nanggagapasan ako, nambubunutan ng punla. At dahil iniwan sila ng kanilang ama, si Edwin na ang nagsilbing haligi ng kanilang pamilya. Kasi iniwanan kami ng magulang namin lalaki, yung tatay namin. Namuhay na ako na bumubuhay sa amin. Ang bahay nga namin, ang dinding talahib lang. Gano'n. Kakaiyak. Bagamat hindi nakatapos, nagsumikap si Edwin na pagbutihin ang kanyang pagtatanim. Pinag-aralan niya ang mga tamang teknolohiya at sistema ng pagtatanim at pinagsumikapan na makamit ang tagumpay na tinatamasa niya sa ngayon. Dito sa farm namin, nagtatanim din kami ng sili at saka mga kamatis. Tapos nagpupunla rin kami ng sa seedling tray nung gagamitin namin pagtatanim. Kabasa ng sili nato at pamula. Ganito ang umpisa ng pagpupunla namin. Taing manok sa bulok na ipa. Binubulok po namin, nilalaon, paghahaluin. Saka coco dust. Tatabunan natin ng lupa, bahagya. Mga 4 na araw, tutubo na yan. Ito po, 2 linggo na pumpunla ito sili ko na ito. At 2 linggo na lang po, pwede na ito itanim. Bukod sa angking sipag at tiyaga, itinuturing ni Edwin na ang tamang timing at swerte ang kanyang naging kaagapay sa pagpapaganda ng kanyang taniman. Number 1, itaas. Pagka binaluan ka ng swerte sa taas, ayan. Pag malas ka, kahit ano sipag mo, wala eh. Saka nasa timing din ang pagtatanim. Kapares ng 2015-16, naipon ko kasi resibo nun eh. Halos ang pinagbilang ko siguro nasa 5 milyon eh. Hando na lahat. Papaya, kamates, ampalaya, sili, sama-sama na sila lahat. Okra, hando na lahat. Sa loob ng 2 taon. Bukod pa rito, ang assistance ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Agriculture. Umidad ako ng 30, nag-asawa ako. Nagpamigay ang DA ng 2 latang ampalaya. Doon nag-umpisa ang kungko. Tapos 4 na supot na padaba, 2 14, 2 urea. Sa kami kasama ang Plastic Smart, yan ang bigay nila. Tinanim ko, kumita ako ng 160,000. Yun ang nag-umpisang puhunan ko. Tapos malaking biyaya sa akin pa binigay sa DA din, yung tosang, yung kinukunan ng tubig. Kaya ako hindi nalalagutan ng halaman. Marahil, ang bukas loob na pamamahagi niya ng kanyang kaalaman at pagtulong sa kapwa ang patuloy na pinanggagalingan ng kanyang swerte at tagumpay. Yung binibigyan yung mga maghahalaman ko, binibigyan ko ng puhunan. Yung wari, kulang sila ng puhunan, mabigyan ko, wari 30 mil, 50 mil, gano'n. Ang naitutulong ko sa kanila.
Sila rin ang pinaluluwas ko para walang masasabi sa akin. Wala naman tubo yun. Ang pinakatubo ko, yung pamasahe, bayad nila sa truck ko, yung namamasahe. Ako nagtuturo ng pagtatanim nila ng papaya. Ang tawag sa akin, no, Kuya Edwin, paano gagawin ko rin pupuntahan ko siya, parang ako technician nila. Kung ano ibobombang gamot, ano ipapataba, kailangan nasa ayos. Saka sa pagtutudling, kailangan ayos yung kaba nila. Tumigil man siya sa pagtatanim sa mga darating na taon, ipagpapatuloy ni Edwin ang kanyang pagtulong sa komunidad at sa kanyang mga kababaryo. Dito po nagtatapos ang ating kalahating oras na puno ng makabuluhang talakin at diskusyon. Gawin niyo na pong weekend habit ang tumutok every Saturday and Sunday mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5:30 ng umaga. Tuwing Sabado at Linggo po yan. Gusto po namin muli magpasalamat kay Asek Leandro Rosmin sa aming venue ngayong umaga. At siyempre, kung dekalidad na agri-products ang inyong hanap, punta lang kayo dito po sa Agribusiness Development Center Export Showroom. Matatagpuan sa Department of Agriculture Main Office dito po sa Elliptical Road, Quezon City. Ugaliin po ninyong tumutok mga kaibigan dito po sa pinakabagong tele-radio program at ito ho'y sabayang napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz po sa inyong mga AM band. Ako po si Alan Alianige. Talakayan patungkol sa pagsasaka at pangisda ng hatid namin sa inyo na tsak nakapupulutan ninyo ng aral. Ako po si Dayan Quirel. Samahan niyo kaming muli sa pagbabalik ng Biyahing Bukid Ni Manny Piñol.